Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay isinilang sa natural na pamilya dahil tayo pinagbubuklod ng relasyon sa dugo. At karaniwan kapag sinabi nating pamilya, ipinagtatanggol natin ito minamahal. At karaniwan ang ating focus ay kung paano mapapaunlad, mapagyayaman, ang pamilyang ito at masusustina na nagkakaisa. Pero hindi naman lingid sa atin na marami ding mga pamilya ang nabubuwag, lalo na kapag pinasok ito ng matitinding kasalanan, paghihirap at ano pa bang maaaring mga krus na dalahin ng mga tao na siyang nagpapadapa sa kanila dahil nga mahina ang pamilya kapag hindi ito pinagbubuklod ng Espiritu ni Kristo. Kaya kung mayroong mga pamilya, natural na pamilya, na totoong maayos ang turingan sa isa't isa, may pagmamahalan, meron ding mga pamilya talaga na parang sabog, hindi nagkakaisa at ang kasalanan ay kitang-kita sa kanilang pagtuturingan sa isa't isa. Pero bukod pa dito ay meron tayong isang mas mataas na uri ng pamilya. At ito ang tinutukoy ng Ebanghelyo ngayon, ang espiritual na pamilya. Bagamat si Maria, ang ina ni Jesus, at ang kanyang mga kaanak ay itinuturing din niyang natural family sapagkat doon isinilang si Jesus. Pero ngayon, itinuturo ni Jesus na ang kanyang pamilya, ang ina at mga kapatid, ibig sabihin ng kanyang pamilya, ay yung sumusunod at nakikinig na salita ng Diyos. Pinagbubuklod sila ng iisang Espiritu ni Kristo. Kaya sa dalawa, dapat mas matibay ang pamilya na pinagbubuklod ng Espiritu kaysa sa pamilya na pinagbubuklod lamang ng dugo o natural na pagiging angkanan. Kaya nga, kung titingnan natin sa realidad, kung maraming pamilya ang nabubuwag bunga ng kasalanan, may mga pamilya din naman na tinatawag nating spiritual family. Iba ang kanilang pagtuturingan. Halimbawa, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Narinig ba natin o nakita ba natin na sila'y nabuwag at nag-aaway-away? Maaaring meron silang iba't ibang mga panukalat, mga layunin, pero pinagbubuklod pa rin sila ng isang Espiritu ni Kristo kaysa ng Santo Papa. Kaya malayo na babuwag, masira at mag-away-away ang mga obispo o mga kaparian dahil ang pinagmumulan ng kanilang pagtuturingan sa isa't isa ay hindi yung band ng natural galing sa dugo, kundi siyempre sa dugo ni Kristo na nainialay sa atin. At ito ang Espiritu na nagbibigay buhay sa kanila. Kaya sa katuroang ito ngayon sa mabuting balita, bagamat meron tayong mga natural na pamilya na parang pundasyon ng pagkakaisa at pagtuturingang mabuti sa isa't isa, dapat itong linangin at pagyamanin pa, hindi lamang natural na buklod, kundi ng buklod na espiritual. Sapagkat kung mayroong pinakamatatag na bukluran ang mga tao, hindi ito pwedeng maging dugo lamang o kumuna interes tulad ng mga politiko o mga ekonomista, mga mayayaman, mga atleta. Hindi yun magiging sapat na batayan
upang manatili ang pagkakaisa at respeto ng tao sa isa't isa. Kaya ito ang ipinamamanhik ni Jesus sa mabuting balita. Bagamat ang ating pamilya hindi perpekto, ito ay pinagiging perpekto kapag nabubuhay na sila sa Espiritu at lumalawak ang nasasaklawan nito. Kung sa natural na pamilya karaniwan, ang ating pinoproteksyonan at pinagyayaman ay ang ating angkanan, ang taong nabubuhay na o ang pamilyang nabubuhay na sa Espiritu ay hindi na limitado sa paglilingkuran sa loob lamang ng pamilya. Lumalabas sila at kahit sino ay pwede silang mag-reach out, umabot ng kamay at maglingkod lalo na sa mga mahihirap. Yan ang isang katangian ng spiritual family. Dahil ang spiritual ay na pamilya ay hindi na limitado, parang wala na siyang boundary. Kahit sino'y pwede ng paglingkuran, magmalasakit at mahalin, dahil si Kristo na ang nagbuugnay at nagbubuklod sa kanila. Kaya hindi malayo na kapag spiritual na ang buong pamilya, pwede silang ipadala sa mga misyon tulad ng mga families in mission. Itinatanim sila sa mga lugar, mga bansa, na kung saan ang Kristyanismo ay namamatay na upang magtula ng binhi ng mabuting balita. Libo-libong mga pamilya ang nakatanim sa iba't ibang bayan sa buong mundo. Ang dala-dala lamang nila ay si Kristo at ang buklod na meron sila ay sa Espiritu. Kaya lalong nagiging masaya, matatag ang pamilyang ito sapagkat buong pamilya ay naglilingkod na sa Diyos sa ngalan ng pananampalataya. Dahil tayo mga kapatid, sa totoo, hindi lamang talaga dapat dugo ang nagbubuklod sa atin, kundi ang salita ng Diyos, nakikinig tayo at isinasabuhay ang salitang ito. Dahil tayo'y kaisa sa pamilya ng Diyos. At tinanggap natin ito nung tayo ay binyagan. Sa binyag, naging kapatid natin si Jesus na anak ng Diyos. Kung si Kristo ay anak ng Diyos at tayo ay bininyagan sa ngalan ng Espiritu Santo, kapatid na rin natin si Jesus, kaya kapamilya natin siya. Hindi natin siya Papa Jesus, siya ay Brother Jesus, sapagkat tayo ay kapatid ni Jesus. At dahil dito mga kapatid, nais ng Diyos na lalo pang palalimin at pagyamanin ang ugnayan ng pamilya na tanging matatagpuan lamang sa buklod ng Espiritu Santo.